Mga kapuso, inaresto ang tinaguriang French Spider-Man matapos akyatin ng isang gusali sa Makati City. Inakyat niya ito ng walang harness at wala rin siyang permit. Attorney Gabby, nakarating pala siya sa atin. Ano bang pananagutan ng French Spider-Man sa kanyang ginawa? Parang kung anak mo yan, anak, baba ka naman dyan, di ba? Buong mundo ata nililibot nito, no? Well, for sure, maaaring makasuhan si Spidey ng krimen ng alarm and scandal sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code po natin. Ang alarm and scandal ay isang krimen ng pambubulahaw, kumbaga, na hindi masyadong seryoso. Kung medyo seryoso kasi, the crime would be tumults and other disturbances of public order. Seryosong panggugulo to sa isang pampublikong puok or panggugulo sa meeting or performance ng ibang tao. So pag alarm and scandal lang, ito usually yung mga nagpapaputok ng barel o nagpapaputok sa isang place na public na calculated to cause alarm or danger. Or yung pag-uumpisa o panggugulo o pagsama sa isang tinatawag na charivari. Yung charivari, ito yung parang, actually ito ay Latin for discordant voices, medley of discordant voices. Pero kumbaga, pwede nito parang yung noise barrage. Yung mag-iingay kayo ng bumubusina o yung mga, anong tawag mo dyan? Palanggana, yung ingay, ganyan. Or yung mga gumagala sa gabi na nanggugulo and disturbing the peace, or kahit na sinong tao, whether lasing o hindi, na nanggugulo sa isang public area. So unfortunately or fortunately for him, aresto menor lamang ang penalty, 1 to 30 days lamang at fine of 200 pesos. 200 pesos. Sabi naman nila, maaari din daw ang other trespassing as an offense, pero baka dito may butas, baka makalusot siya. Ang krimen kasi na ito ay yung pagpasok sa property ng ibang tao na dapat ay enclosed premises o may bakod. Yes. Sa ilalim ng Article 281 ng Revised Penal Code, dapat ay totally fenced or totally sarado ang yung area para maipakita yung intention ng may-ari na bawal pumasok. Pangalawa, may requirement sa batas na ito ay dapat uninhabited o walang nakatira or walang tao. So marami na rin kaso ang na-dismiss dahil sa failure to prove na presence of all the elements of crime, of other forms of trespass. Pero tingnan natin, abangan ng susunod na kabanata kasi yung crime ay yung batas naman natin evolving, di ba? Right. So paano mo i-categorize yung isang building na hindi naman siya pumasok at hindi naman fully gated. So ito ba ay maaaring sa labas lang trespassing? kasi. Yes, pwedeng pagdebatihan pa. Pwedeng kumbaga. pagdebatihan. Mas mabigat ba ang kaso kung sakaling isang, ito nga, banyaga, dayuhan ang nagpa-alarma sa taong bayan? May ganun ba? Well, wala akong alam na kaso na bibigat o ma-aggravate dahil lamang ang gumawa isang alien. Usually, sa mga batas natin, kung merong reference na if the act is done by a foreigner, usually ang sasabihin lang ay sila ay subject to deportation, pero hindi naman ito ground para bumingat ang kaso. Ayun. At maaari bang maban siya sa isang bansa sa pagkakaroon ng ganitong, ayan nga, trespassing, kung trespassing na maituturing, alarm and scandal na incident? Oo, definitely. Sa palagay ko, lalo na kung siya ay makonvict ng mga kaso sa kanya, ang bawat bansa or sovereign country may inherent power to exclude aliens in the interest of self-preservation at public interest daw. So kung makakasama sa publiko at sa tinatawag na domestic peace or tranquility, of course, maaaring mangyari ang mga exclusion or deportation proceedings. Pag exclusion, ito ay kakagiting mo pa lang sa Pilipinas, pero hindi ka patutuloyin ng immigration officials sa border, halimbawa sa airport. Halimbawa, pag deportation naman, nakapasok na kayo sa loob ng bansa at aarestuhin kayo at saka kayo pababalikin sa inyong pinanggalingan. Yes. So, ang bawat pag-stay po sa isang bansa, tandaan po natin, whether it's a foreigner in the Philippines or tayo pag bumiyahe sa ibang bansa, ito po ay isang pribilehyo lamang at ito ay hindi karapatan. Kaya mahirap din para sa isang foreigner to demand na dapat siyang manatili dito. So kung undesirable alien ka, which is the general term for any alien na ayaw natin, maaari po kayong paalisin. So usually, yung ibang mga undesirable alien, ito nga, yung mga convicted of a crime, mga nagva-violate ng mga batas natin, yung mga pasanin lamang sa pamahalaan kasi indigent sila, wala silang pera, so kailangan kupkupin. Of course, yung mga undocumented aliens, yung mga nakapasok through misrepresentation or nag-violate ng terms ng mga conditions ng kanilang stay.
meron diyang mga overstaying, nag-expire na ang visa, nandito pa. Yes. At isama na rin po natin yung mga lasing o yung mga magulo o yung mga nambabastos ng immigration officials. Nako, Nako. hindi pa kayo hugot. nakakapasok, pababalikin na kayo kaagad at papasakayin sa eroplano para makaalis na. Itong si Spidey, mukhang gusto niya talaga yung ganyan eh. Lahat Saka ata siguro, nag-akit ng nag-research, gusali, di ba? no? Nag-research na daw siya kung anong gusali ang aakyatin. Mukhang nag-research na rin siya, ano kayang penalty pag ako mahuli. Yun nga. Alam niya na 1 to 30 days lang. At 200 pesos. At 200 pesos lang Thank you, ang Attorney fine. Gabby. Maraming salamat.